problema nyo? Ha? Para kayong mga walang silbi. Gumastos ako ng pera, hindi para mang bakasyon kayo dito. Ano? Hindi nyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Naghihintay ba kayo na magtanghal pa ako? Boss Shen, sira ang tubo ng semento. Hindi talaga mahalo. Kung ipagpatuloy yung pagbuhos ng semento, tsak na may malaking aksidente yung mangyayari. Boss, kailangan talagang palitan ng tubong ito. Kapag tumigas na ang semento, masisira ang buong hukay. Tumahimik ka! Bakit ikaw ang lagi nagsasalita? Makinig kayong lahat. Huwag niyong paulit-ulitin sabihin na palitan ng tubo. Akala niyo ba libre ang pagpapalit ng tubo? Makinig kayong mabuti. Kapag naantala ang schedule, ang lahat ng lugi, ipabawas ko sa sahod ninyo. Bilisan niyo magtrabaho na kayo. Boss Jen, ang sira ng makina ay problema ng construction site. Bakit sa amin niyo sinisisi? Ang kinikita ng mga kasama ay pawis sa dugo namin, hindi ba? Tama! Ayos bata. Matapang ka pala. Ibig sabihin, gusto mo makipagtalo sa akin, ganun ba? Ipapaliwanag ko sa'yo na maayos ngayon. Bumaba ka dyan! Hindi ka ba atatatat? Manatili ka dyan sa loob at haluin mong mabuti para sa akin. Malaki ang magiging gantimpala mo. Makinig kayong lahat. Sa Jiangbei, ako ang masusunod. Kung hindi, ganito ang mangyayari sa inyo. Secretary Zhang, kamusta po? Ako po ay mula sa Yunding Group Branch, Project Manager ng Jiangxin Construction Site. Nandito po ako para mag-ulat. Ikaw na paggawa niyan, hindi ba? Ha? Sandali! Hayaan niyo magpaliwanag ako! Sino ka ba sa tingin mo? Kung walang utos ko, walang sino man ang pwede magpalabas sa kanya. Hayaan niyo siya magmuni-munin dyan sa loob. Ako pong kusang nagpa siya. Hinihiling ko bang kapatawaran niyo, President Yi. Ito ba talaga si Yefe? Sa ganitong tinding, sa ganitong aura, mukha talagang pang CEO ang dating. Hindi kaya siyang anak ng mayaman na nakikisubok lang sa buhay? Sige na, huwag nang palakihin ang gulo. Baka mabunyag pang pagkakakilanlan ko. Bakit mo ko pinunta dito? President Yi, ang pake ko po sa pagpunta ay binagay bumalang sa Yundeng Group. Ang proyekto nagkakalaga ng trillion na ibinigay sa asawa ninyo na si Susur ay nasawa ng Yugtuna. Ngunit, nakadagap po ako ng balita ng asawa ninyo ay kasalukuyan nililinis ang mga account. Kaya nahinala po talaga, hinihiling ko po na mag-ingat kay President Yi. Kilala kong pagkatao ng asawa ko. Kapag muli kang nangas na sirain ang relasyon naming dalawa, tatanggalin kita sa trabaho. Umalis ka na! Opo. Hello, mahal. Mahal. Anong ginagawa mo? Kumakain na ako, mahal. Mahal? Kumakain lang ako. Mahal. Mamaya tayo mag-usap. Wisit ka talaga. Mahal. Zushuer! 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 Sure. Ito ba munting mahal mong asawa? Mukha nga siyang cute. Buksan mo ng pinto. Zushuer. Ito bang sinasabi mong kumakain lang? Pinahanap kita ng batang among ito. Hindi ka ba masaya? Sobrang na pang-aapi mo. Tama na, Yifei. Dahil nakita mo na, wala na kong itatago pa. Itong kasunduan sa diporsyo, permahan mo na, nalaging kumpanya ko, may utang na 3 milyong piso. Mabayad ako ngayon, 250 million lang ang babayaran mo. Sapat na yon. Hindi mo lang ako niloko. Gusto mo pa akong pasagutin sa napakalaking utang mo. Tao ka pa ba? Ang paghingi ko sa'yo ng 250 million ay dahil mataas ang tingin ko sa'yo. O baka naman, ni isang kusing ay wala ka. Noon, ang pamilya Zhu ninyo ay isang maliit na pagawaan lang. Kung hindi dahil sa tulong ko dito sa Jiangbei, paano kayo magkakaroon ng lugar? Ngayon, hindi lang kayo walang utang na loob. Tinulak niyo pa ako palabas. Ikaw lang? Ikaw lang ba dahil sa counting doten ay binigyan mo 3 taon na kalipas? O dahil sa araw-araw mong pagbubuhat ng counting semento? Sige, sa loob ng 3 taon, kaya ko kayong itulak bilang bagong bituin ng Jiangbei. At ganun din, kaya ko rin kayong hilain pababa ng madali. At ikaw rin, isang kabit at babaeng walang hiya. Pagbabayarin ko kayo sa ginawa nyo. Kabit? Babaeng walang hiya? Ang lakas ng loob mong sabihin ng ganyan ng batang among ito! Makakatikim ka! Tama na! Tama na!
So sure. Shenzu, sumusobra na kayo. So yan, alamin mo ang sarili mong lugar. Kung hindi dasawa ko noon na pinatira kita at binigyan ng makakain, malamang ikaw at ang ina ng lalaking yan ay namatay na sa gutom sa kasada. Ngayon, gusto mo pang ipagtanggol ang lalaking yan? Nagkakamali ka. Si Kuya Faye ay henyo sa negosyo. Akala mo ba sa tuwing may crisis ang kumpanya, kusang lumilito ang crisis management? Akala mo bang sistema ng operasyon ay palaging perpekto? Maraming problema ng pagising mo. Bigla na lang nalulutas. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang paborito ng langit? Nagkakamali ka. Lahat ng iyo ay dahil kay Kuya Faye. Nantahimik rin sa grupisyo sa likod mo. Nakakatawa ka talaga. Itong tagabuhat ng simento na wala man lang may gusto, pinagsasabing henyo raw sa negosyo. Tama na. Walang saysay makipagtalo sa ganitong basura. Ngayong gabi, pagsisihin ko sila habang buhay. Pasensya na talaga. Nagkasabay lang ko sa influensya ni Young Master Shen. Ngayong gabi, prepare man ako ng kontrata sa Yunting Group. Isang order na kakalaga ng trilyon. Henyo ka diba? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng trilyon? Ang Yunting Group. Alam mo ba kung anong Yunting Group? Itong pinakamalaking grupo sa buong mundo, may kabuong ari-ari ang umabot sa trilyon. Malamang sa buong buhay mo, hindi mo maisip nga ng kalaking pera. Munting mahal, pasahin mo lang si Daddy. Huwag mong sabihing trilyon. Kahit 10 trilyon pa, walang problema. May tawa ko sa Yunding Group. Ang Yunding Group, hinding-hindi na makikipag-unayan sa pamilyang Zhu at Chen. Ako ang nagsasabi niyan. Hoy bata, mas may saysay pa ang utot ko kaysa sa salita mo. Isang lalaking hindi kayang protektahan ng sarili niyang babae. Kung ako sa'yo, mamamatay ako sa hiya. Shenzu, sumusobra ka na. Mas masal ka pa sa aso. Papatayin kita. Zhu Shu'er, huwag kang magpapadala sa panandali ang sarap. Sa huli, baka pagsisihan mo pa ang lahat. Hinawakan mo pa ang babae ko! At magsisisi pa daw siya! Isang salita ko lang, kaya ko ipahukay pati libingan ng 18 henerasyon ng angkan mo! Pupunta pa ako para pumirma ng kontrata sa malalaking tao ng Yunding Group. Wala akong oras sa sayangin sa'yo. Munting walang kwenta. Sa Harvard Civil Registry Office. Doon tayo magkita. Wala nang atrasan. Daddy, tara na. Hindi na ako makapaghintay. So yan, tigilan mo ng pagpapanggap na inosente. Napakaganda ng kondisyon ko ngayon. Ang mabibigay ko sa'yo ay mga bagay na ang hamak na trabahador na yan ay hindi maibibigay kahit sa buong buhay niya. Nagkakadiri ka. Bastos kaso yan. Isa ka lang mabang inaalagaan ko. Ang pagpapaparaya ni Young Master Shen na samahan ka niya ay malaking pabor na sa'yo. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Huwag mong isipin ang lahat ay kapareho mo. Kung maglalakas loob kang pilitin siya, pinapangako ko na kayong dalawa ay hinding-hindi makakalabas sa pintuang ito. Kapahama ka ng dulot. Secretary Sang, bawiin ang lahat ng pribilehiyo ng Zoo Group. At saka, ako mismong dadalo sa salo-salo ngayong gabi. Ipaalam sa mga higanting pandaigdigang pananalapi. Pagkalipas ng 7 araw, sisimulan ang aking pagbabalik na handaan. Sisiguraduhin kong tuluyang masisira ang kanilang pangalan. Opo. Aayusin ko agad. Naputo ang tanig kalang pumipili sa dragon. Muling isisil ang higante ng mundo ng negosyo. Isang lindol ang papaparating. Pasensya na Kuya Faye, wala akong silbi. Wala akong naitulong sa'yo. Nasa card na itong lahat ng ipon ko nitong mga taon. Gamitin mo ito para umalis sa Jiangbei. Mas malayo, mas mabuti. Kung binigay mo lahat ng pera sa akin, ano naman ang gagawin mo? Para sa mga mahirap na tulad natin, wala talagang panlaban sa mga pamilyang mayayaman gaya ni Shenzu. At nandito pang mama ko sa Zoo City, kaya wala akong ibang pagpipilian. Para sa akin, ang lahat ng mga mayayamang angkan ay hamak lamang. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ako, walang mangangahas na pilitin ka. Bastos ka! Uy, ganda! Huwag kang aalis! Bitawan mo ko! Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Kuya Faye, ayaw kong pupunta kay Shenzu na walang hiya. Matagal niya na akong pinag-iinteresan. Ikaw na lang kumuha sa akin. Kuya Faye! Suyan, huwag kang ganyan. Maniwala ka sa akin. May paraan talaga ako. Maghintay ka lang sandali. Magpapalit lang ako ng damit. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Kuya Faye, ngayon sila mo yan pagpapirma ng Yunding Group kapag nagkasalubong natin sina Shu'er at Shenzu. Malaking gulo yun. Umalis na lang tayo. Ano ba si Zhu Shu'er dito? Dito. Ako masusunod. Sandali lang. Manood ka na lang. Tara. Mr. Shen, tingnan nyo. Ito ina ng babae si Soyan. Gayang kawalang modo si Soyan. Tingnan nyo. Ano man ang gusto ng mahal ko, ibibigay ko sa iyo. Matandang babae, bulag ka ba? Alam mo ba kung anong lugar to? Amoy maasim ka na sa buong katawan mo. Lugar mo to na dapat mong puntahan? Bozo,
Hindi po ba kayo nag-utos sa akin na maglinis dito? Matandang babae. Mukhang hindi lang mata mo ang bulag, pati tenga mo, bingi rin yata. Sino ba ako? Sa tingin mo, ako ang personal na mag-ayos ng trabaho mo? Pasensya na po, Bozo. Alis na po ako agad. Tininisan mo ang carpet, tapos aalis ka na lang? 1,000,000. Naihi ka sa takot? Katulad ka rin ng munting anak mong babae. Walang pera. Sige. Maraming paraan para ayusin ang problema. Dilaan mo hanggang luminis. Dilaan ko? Dilaan mo? Ayaw mong dumila? Ayaw mo rin magbayad? Ebenta mo lang anak mo? Ebenta mo kay Young Master Shen? Si Soyan, ang munting babae. Ikaw naman, pwede nang gumapang palabas. Tinilaan ko. Dilaan mo. Ayusin mo ang pagdila. Tama na! Kahit matanda, hindi mo pinapalampas? Tao ka pa ba? Kaya pala amoy simento. Nakabihis ka nga na parang tao. Pero ganun lang pala. Nabuhos na ba ang perang ibinigay ko? Sure, ang tagal ng pinagsamahan natin. Paano mo nagawang sakta ng mama ko? Dapat ka ba magsalita tungkol sa damdamin? Pinuot mo lang naman ang basura itinapon ko noon pa. Ano, hindi pa rin nagbabang panlasa mo? Pati yung sapatos na itinapon ko. Pinulot mo pa rin. Ikaw! Puso, kasalanan ko po. Ako po may kasalanan. Mama po kayo sa anak ko. Huwag niyo po na siyang idamay. Ako na lang po. Talagang mag-ina nga kayo. Parang iisang hulma lang ang pinanggagalingan. Mga walang hiya. Zusher, wala kang galang sa nakakatanda. Wala kang kahit katiting na pagpapakumbaba. Inuutusan kitang lumuhod at humingi ng tawad kay tita. Naku, nagkakatakot yun na. Yifei, isa ka lang naman sa itinapong kong munting laruan. Pati ikaw gusto kong utusan? Yifei, ikaw, hindi ka pa yata gising ha? Kung ano-ano na ang mga sinasabi mo. At saka, illegal ka pumasok sa signing ceremony ng Yunding Group. Ikaw rin ay dapat lumuhod. Illegal na pumasok? Sa ilalim ng Yunding Group, walang lugar na hindi ko pwedeng puntahan. Kung pag-uusapan ay karapatan, hindi ka karapat dapat ihambing sa akin. Kuya Faye, mahigpit namang patakaran ng Yunding Group. Umalis na lang muna tayo. Akala mo paling ito? Papasok at lalabas kung kailan mo gusto? Kayong mga baboy na to, maliban na lang kung luluhod kayo at magmumakawa ng 10 beses. Kung hindi, walang kakalis dito. Mag-asawa tayo noon. Sa loob ng maraming taon, marami kong problemang inayos para sa'yo. Kung wala ako, matagal nang nalugi ang pamilyang Zhu. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Talaga bang gusto mo maging ganito kalupit? Yifei! Mag-asawa kayo noon ha? Ang lalim ng pag-aarte mo. Mula umpisa hanggang dulo. Nahawakan mo ba ang munting mahal mo kahit isang daliri man lang? Alam mo ba ang peklat sa puwet ng asawa mo? Sigurado akong mas kilala ko pa ang lokasyon nito kaysa sa'yo! Ikaw na trabahador, trabaho ka buong buhay mo, hindi mo kayang bilhin kahit isang bag na pinambili ni Shensha para sa akin. Sige, itong resulta na ginawa niyo sa sarili niyo. Gusto niyo bang makipagkompetensya sa pera? Buksan niyo mga mata niyo mamaya. At tignan niyo mabuti. Sa loob ng 3 minuto, ipadala ang 10 milyong yuan sa signing venue. Sa 3 minuto makokolekta ang 10 milyong yuan? Akala mo ba ikaw ang chairman ng Yunding Group? Hoy kupal, 3 taon na tayong magkasama sa pagkain at lahat ng bagay akong gumastos. Kung makakakuha ka kahit 1,000,000, lilinisin kong sahig gawit ng sariling dila ko. Itong sinabi mo, kaya huwag kang magsisisi mamaya. Susong, inias ko ito para kay Yefei. Sobrang kami impulsive. Ang card na ito ay lahat ng naipon ko nitong mga taon. Kiusap, tawarin mo kami. Iniisip mo bang sapat nito para sa akin? Akala mo ba ako mahirap? Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Matulog ka sa akin. O, akong matutulog sa'yo. Sige na! Walang hiya ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Shensha, Huwag mo kong hawakan! Yefei! Gagamitin kong pera ko para patayin ka kung kinakailangan! Kung makikipagkompetensya ka sa pera, karapat dapat ka ba? Nandito na ang 10 milyong cash! pera. Ang dami ng pera. Shensha, Talagang dumating. Diyos ko. Magkano kaya ito? Kuya Faye, ang perang ito, ikaw nag-utos na dalhin? Ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Sino si Mr. Ye? Shensha, hindi ba si Yefei nagpataw na dalhin ito? Hindi mo ba alam? Imposible yan. Gandang babae, dito sa amin.
Wala namang Mr. Ye. Meron lang isang Ye na dugong palakas sa isang napaluhod na pamilya. Ang ganda ng mata mo. Nagkamali ka ba? Ikaw ba? Magpapakilala ako. Ang papa ko ang chairman ng Shen Group. At ako, ang bida sa signing ceremony ngayon. Si Chen Zhu. Sa mahabang gabi, hindi ko alam kung ang magandang ginang na ito ay gusto makipag-dinner sa akin sa ilalim ng romantikong kandila. Walang kwenta kang payaso. Sinasayang mo lang oras ko. Lumayas ka. Mr. Yi, ayon sa auto ni Secretary Zhang, nagdala kami ng 10 million cash para sa'yo. Pakitingnan niyo po. Salamat sa effort mo. Yifei! Ano bang perang sinasabi mo? Ang papa ko ang chairman ng Chen Group at ang tito ko ang executive ng Yunding Group. Subukan mong humawak sa akin. Papatayin na kita! Yifei, hindi mo ba alam kung anong klase ka? Kung magtatanggap kang kunin 10 million ito, pupunin kita sa kulungan. Magtangkang kunin? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung illegal ba kung kukunin ko ito. Itatapon ko ang dalawang masasamang tao na ito sa lupa. Opo. Ikaw! Ano ba ang halaga ng konting pera mo? Kung manggugulo ka sa teritoryo ng Yunding Group, sinusubukan mo lang ang makuha ang pinakamalaking grupo sa mundo! Wala ka na puwang si Jiang Bei! Tsak na patay ka na! Anong daan ang tatahakin ko? Pagkatapos ngayon, siguradong mawawala ka na sa paningin ko. Pigilan mong baliw na to! Tatawag ako sa papa ko! Pigilan mo siya! Yifei, matagal tayo magkakakilala. Talaga bang ganito ka kasama? Hindi ba pwede lumayas na hiwalayan? Maayos na hiwalayan. Dinala mo ang salbahe na yan pabalik sa bahay ng hayagan. At winasak mong matagal mo ng kaibigan. Pati ang kanyang ina ay pinapahirapan mo dun sa carpet. At sadyang pinilit mo na ilabas sa aking kumpanya ang lahat ng pera. Pinautang mo ko at pinaghiwalay. Ito bang tinatawag mong maayos na hiwalayan? Ang tayo umaakyat. Ang tubig dumadaloy pababa. Gusto ko naman mas magandang buhay. May mali ba ako? Nga! Walang hiya ka! Yepe! Ginamit mo ang pera at binuhat mo ako! Sinasabi ko sa'yo, ang pinsan kong si Chen Biao ay dadalhin ng mga tao sa harap ng gate! Tatayo lang ako dito! Tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin! Shen Biao? Mukhang nangyari noon, hindi pa rin siya natututo. Tanungin mo si Shen Biao. Papakainin ko siya ng lupa. Sinong nangasasaktan ng pamangkin ko? Kayo! Sinong nangasasaktan ng pamangkin ko? Si Shen Biao, lagot. Halika na, si Mr. Biao ay project manager ng construction sa lalo na Yunding Group. Sa Jinbei, isang malaking tao siya. Lahat ay binibigyan siya ng respeto. Huwag ka magalala. Ngayon, ibabalik ko sa inyo lahat ng pagkakagulo at tinaing na naranasan nyo noon. Pinsan! Sabihin mo sa akin kung sino ang kailangan kong tamaan! Pinsan, mukhang nakasagasa ako sa taong hindi mo pwedeng kontrahin. Sa Jiang Bei, sino man ang aaksyon sa tao ko, kahit ang hari mismo ang dumating, kailangan pa rin magpatira pa at humingin ng paumanhin! Pinsan, nagdala siya ng isang truck ng pera. Sabi niya, dapat ka nakaluhod. Hindi ka aaksyon. Ganun ba? Hindi ba ito mga kagamitan sa construction site ko? Nasaan siya? Nasaan siya? Nandun siya. Noong una, iniisip ko lang na isa lang siyang hamak. Kaya medyo tinamaan ko lang siya ng ilang salita. Pinsan, kailangan mo talaga akong iligtas. Chen Biao, mukhang hindi ka pa rin natututo. Gumagawa ka pa ng kalokohan. Ang pamilya mo ay wala ng karapatang umiral pa. Ano ka ba? Isa ka lang trabahador. Tinatangkang husgahan mo pa ang pamilya kong Shen? Humarap ka! Ang tapang mo bata! May daan sa langit pero hindi mo tinahak. Walang pinto sa impyerno pero pumasok ka. Magbibigay ko sa'yo ng leksyon. Pero, ako si Chen Biao, pinakamatino ang tao. Sabihin mo, ano ba talaga nangyari ngayon? Pinsan, ang taong ito, isa lang siyang nagdadala ng simento sa construction site mo. Gamit ang pera, tinakot niya ako. Saan mo nakuha ang pera? Loader ko yon. At ang pera sa loader ay sa akin din. Hindi mo ba naiintindihan ang pinaka-basic na prinsipyo? Ang tapang mo. Sinasabi mo na loader ay sa'yo? Pera rin na sa'yo? Pero mali ang loader ay kay Mr. Biao. Nakikita ko, katuwang mo ibang tao na ninak ang loader niya at ang pera niya. Mr. Biao, sigurado mo ayos mo siya ng ayos. Mr. Biao, Shenshao, pasensya na. Sigurado hindi pagkakaintindihan ito. Ginawa lang ito para protektahan ang sarili ko at ang mama ko. Kaya ngayon, ganito ang sitwasyon. Dali, lapitan mo si Mr. Biao at aminin mo ng lahat. Walang problema. Huwag ka matakot. Ang maliit na pamilyang Shen, hindi ko pa rin pinapansin. Maliit na pamilyang Shen? Pinsan, hindi niya talaga binibigyan ng pansin ang pamilyang Shen natin. Nagnakaw ka ng pera. Iniisip mo pa talagang magaling ka, ha? Sige. Naintindihan ko na. Ang loader sa harap ay sa'yo na ngayon.
At ang pera sa loob ng loader ay sa'yo na rin. Bakit hindi mo sabihin na pati ang Yunding Group ay sa'yo rin? Ang karaniwang ganitong tao, pinaka-naiinisan ko. Maniniwala ka ba? Kung ipapakita ko sa'yo ngayon? Sino ang may lakas ng loob na nagtangka sa harap ni Mr. Yi? At sino ka nga ulit? Naiintindihan ko na. Ang loader sa harap. Ikaw nag-ayos, di ba? At pati ang pera sa loob ng loader? Siyempre si Yifeng nagpakilo sa'yo para nakawin ito. Di ba? Ang pera ay personal din na ni Manager Zhu ng Zoom kay Bank. At ang loader ay pag-aari rin talaga ni Mr. Yi tungkol sa aking pagkakakilanlan. Ayos lang. Ano man ang gusto mo? Magkakasama ka na sa lalaking ito. Hindi ka makakalayo sa gulo. Nakakatawa talaga. Hoy ikaw, bakit hindi ka kumuha ng professional doctor at pagpatingin ka? Personal daw na ipinadala ni Manager Zhu. Sinasabi ko sa'yo, kahit bilang pamilyang Shen sa Jiangbei, para makausap si Manager Zhu, kailangan pa maghintay ng 1 buwan sa pila. Ikaw, wala kang tsansa kahit sa 8 henerasyon. Ibig sabihin lang nito, kayong lahat na nandito, lahat ito ay chismis lang. Ang tapang mo talaga. Bakit hindi ko napansin noon na mahusay ka pala sa panuloko? Isa pa, pagka hindi mo nakayanan ang pressure matapos kitang iwanan at nabaliw ka na, Mr. Yi, kailangan ko ba ng palis ng mga nakakainis na langaw na ito? Kung tatalunin ng ahas, matatamaan ito sa 7 pulgada. Pag pinalayas mo sila, hindi pa rin sila matututo. Tawagan mo si Zhang Xingxue, bigyan mo siya ng 10 minuto para makarating dito. Para mabigyan ng leksyon ang pamilyang Shen sa Jingbei ng maayos at maganda. Opo, Sobrang kahanga-hanga talaga! Mr. Shen, kailan ba nadagdagan ng palabas ng payaso sa lugar ng iyong contract signing? Hindi mo rin ako pinaalam. Mr. Wang, isa lang namang daga ang pumasok. Ipapadala ko agad ang tao para ayusin ito. Hindi ito maaabalang iyong kagalang-galang na panlasa. nakita mo ba? May net worth is 10-10 bilyon at ang aking kasalukuyang iniibig ay kikipag-ugnayan na sa pinakamayamang tao sa Jingbei. At ang lahat ng ito ay ibibigay sa akin ni Mr. Shen. Di ba, baby? Ikaw, makikipagkompetensya pa ba kami sa katulad mong nasa kalsada lang? Kilala mo ba ang Yunding Group? Ito ang pinakamausay na kumpanya sa mundo. Alam mo bang ibig sabihin nito? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sige na, magsisimula ng seremonya ng kontrata. Ipadala ang mga tao para linisin ang lugar. Gawin mo ito ng maayos at malinis. Hindi na kailangan na si Mr. Shen mismong gumawa nito. Bakit kayo nagmamadali? Pwede ba maghintay ng ilang minuto pa? Ang palabas ay kakasimula pa lang. Kupal, ano pang hinihintay mo? Baka naman naghihintay ka pa rin ng ilaw. May makakatulong pa ba sa'yo? Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Kapag nakasagasa mo si Mr. Shen, kahit sino pong dumating para iligtas ka, patay ka pa rin. Tama si Shuer. Huwag mong isipin na kahit malakas ka at kahit gaano ka pa kalupit, dapat sa Jiangbei ay susunod ka sa pamilyang Shen dahil ang mga taong nasa likod ng pamilyang Shen ay hindi mo kayang kalabanin. Bata, alam mo ba na nilabag mo ang 3 pinakamalaking bawal? Gusto ko talagang marinig. Ano ba talaga mga bawal na yon? Una, hindi ka dapat maging sobrang matapang at nagnakaw sa construction site ni Mr. Shen. Pangalawa, hindi mo dapat saktan ang pamilyang Shen at Zhu. Ang pamilyang Shen, isang matandang mayamang pamilya. Ang pamilyang Zhu, isang bagong umuusbong na pamilya. Wala ka ng lugar sa Jiangbei. At ang pinaka-importante, ang pangatlo, hindi mo dapat sirain ang lugar ng kontrata ng Yunding Group. Kapag nasaktan mo ang Yunding Group, tsak na mamamatay ka! Walang dudang mamamatay ka! Ang Yunding Group at Zhu Group, sa seremonya ng kontrata, alingaw-ngaw ka lang mula sa Wang family. Ano ba talagang hinahanap mo dito? Papansin lang? Kamatayan bang hinahanap mo? Sulungin niyo siya! Huwag mong subukan! Wawa. Mr. Wang, gumagawa ka ng walang habas. Wala nang kaugnayan pag Yunding Group sa inyo mula ngayon. Tama na! Magaling ka makipaglaban ha! Sige, maglalaro tayo ng maayos! Ano pang hinihintay nyo? Atake na! Kung may lakas ka, subukan mong hawakan siya. Secretary Zhang, bakit po kayo nandito? Para sa ganitong seremonya ng kontrata, pwede naman kami ang humawak nito. Para sa pangalan ng pamilyang Shen, personal pa kayong dumating. Talagang napakaalaga ninyo. Secretary Zhang, ako ang chairman ng Wang Group, si Wang Wangxun. Ako at si Mr. Shen ay matagal ng partners. Sana ay patuloy nating suportahan ng isa't isa. Sekretarya Zhang, sa loob ng maraming taon, maraming salamat sa suporta ng Yunding Group. Pagkatapos ng kontratang ito, sisiguraduhin kong magsisikap ako ng gusto. Saan mo nakuha ang tiwala na ang proyekto ng Yunding Group ay para lamang sa'yo? Sekretarya Zhang, sa loob ng maraming taon, hindi ba't magandang ating kooperasyon? Anong ibig mong sabihin? Simple lang ang ibig sabihin. Ang Zhu Group mo, kasama ang Shen Group. Simula ngayon,
Sa Yunding Group, wala nang anumang ugnayan sa lahat ng ugnayang pangnegosyo. Yifei, talagang kailangan mong sirain ako sa aking pinakamata sa tagumpay. Hindi ko naman naramdaman na may nagawa kong mali sa'yo. Bakit ako pinagbungol ng ganito? Bago pa kayo dumating, hindi nyo alam na ang kupal na to ay ang dating asawa ni Miss Zhu. Dahil sa kanilang diborsyo, nainis siya. Kaya sadya siyang pumasok at guluhin ang seremonya ng kontrata. Bukod pa dito, pinaghihinalaan siya na nagnakaw siya ng loader at pera sa pinsan ko. Napakasama ng ginawa niya. Agad ko siyang aaksyonan. Oo, agad akong pumunta para ayusin ito. Huwag kayong magalala. Tsak na hindi niya ahadlagan ang proseso ng kontrata ngayon. Ang loader na yon, kailan naging sa'yo? Hindi mo nagawa ang lumang mali sa kanya? Pagsasamantala sa account, hindi ba ito yung ideya mo? Huwag mo akong hawakan! Nagtatanong si Secretary Zhang sa'yo. Sagutin mo! Huwag mo akong hawakan! Nagtatanong si Secretary Zhang sa'yo. Sagutin mo! Bigla ko naalala. May isa pa akong napakahalagang bagay sa bahay. Kailangan ko yung ayusin agad. Pasensya na. Mr. Shen, uuwi na muna ako. Sandali. Siyang executive secretary ng Yunding Group, hindi mo ba nakikita kahit ang mga tao ng Shen family ay kailangan na maging mabait at sunod-sunuran? Huwag ka muna magsalita. Walang problema. Si Secretary Zhang, ako nag-imbita sa kanya. Mr. Wang, hindi ba sinabi mo kanina na kayo at ang Sheng family ay matagal na mag-partners at sinabi niyo pang magtutulungan kayo para ayusin ako? Ngayon aalis ka na? Yefei! Huwag ka magyabang dito! Ang Wang family namin ay isa rin kilalang pamilya sa Jiangbei! Huwag mong isipin na dahil may Secretary Zhang ka na sumusuporta sa'yo, wala akong magagawa sa'yo! Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang Wang family sa Jiangbei naglalaro ng tama at mali. Ayon sa patakaran, anong nararapat gawin? Huwag mo siyang pakinggan! Pakinggan mo ang paliwanag ko! Napaalam ko na sa Yunding Group. Nawakasan lahat ng proyekto na kasamang Wang family at lahat ng na-stress sa kabuuang Wang family. Secretary Zhang, lahat ng ito'y kasalanan ko. Patawarin mo ang Wang family. Sa isang salita lang niya, sumusunod na sa kanya sa Secretary Zhang. Ginamit niya ang Yunding Group para paalisin ang isang kilalang pamilya. Ikaw! Sino ka ba talaga? Sinabi ko na noon pa, kapag nainis mo si Mr. Yi, pagsisihan niyo yan. Huwag ka na makipag-usap sa mga basurang ito. Zushur, hindi ba mahilig ka sa pera? Oo. Hayaan mo si Zushur na isa-isang lunukin ang perang ito para sa akin. Secretary Zhang, ako'y mula sa Yunding Group, hindi ba? Hindi mo pwedeng hayaan ang isang outsider lang na tumayo sa liig ng Yunding Group natin at gagawin ang gusto niya. Hindi naman yata tama yon. Zhang Xingxi, ngayon ko na naiintindihan. Ito ay personal na pag-iigante. Dahil sa isang tao na to, paulit-ulit mo akong pinapalo. Ngayon, pupunta ako sa chairman para ireklamo ka! Kahit ang Yunding Group ay hindi pwedeng basta-basta na lang ipahamak ang dangal ng Shen family. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Hindi ka makakalis ng walang kaparusahan. Mukhang kayo ay hanggang ngayon hindi pa rin nakakaintindi ng sitwasyon. Pupunta kayo kay Mr. Yi para ireklamo ako? Ang chairman ng Yunding Group. Ang apelyido ay Ye. Tita, napakaraming langaw dito. Umalis na tayo. Yifei, anong talagang posisyon mo? At lahat ng perang ito ay hindi mo na kailangan? Ma, umalis na tayo. Yifei, sabihin mo sa akin, totoo ba na ikaw ang chairman ng Yunding Group na binabanggit ni Secretary Zhang? Kung oo, anong kinalaman nito sa'yo? Ako'y mula lang sa basurang kalat, diba? Binigyan na kita ng pagkakataon noon, pero hindi mo man lang kayang hawakan. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa'yo dahil sa pagkakamali mo. Hindi! Mr. Ye, asawa ko. Nagkamali ako. Ang dahilan kung bakit tayo ng diborsyo ay hindi ko matanggap ang pagiging mahirap. Bukod dito, ang paghiwalay natin ay para rin sa'yo. Maraming chismis sa labas. Sino mang kakala ng tunay mong pagkatao? Hindi ba? Kaya, huwag na tayo maghiwalay ha? Kung sasabihin ko sa'yo na ako'y karaniwang isang trabahador sa simento at hindi sa akin ang perang ito at wala akong ibang kakayahan, gusto mo pa rin bang makasama ako? Kuya Faye, huwag mo nang pilitin si Shurer. Maraming hirang pinagdaanan niya. Hindi madali. Maraming taong hindi madali ang buhay, ngunit hindi lahat ay karapat-dapat sa awa. Ako isang trabahador sa simento, ngunit hindi ko ito kinakahiya. Kumikita ako sa sariling pawis. Hindi ako kulang sa kahit anong sinong taong nagsisikap sa buhay. Tama yan, Yefe. Kung makita tayo sa sariling kamay, hindi tayo nahihiya. Tita, umalis na tayo. Mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Zhang Xingqi, hintayin mo ako. Huwag mong isipin na sa Jiangbei, maaari mo na lang kontrolin ang lahat. Kuya Faye, salamat sa araw na ito. Tinulungan mo ang mama ko na makalaya. Hindi natin alam kung ano ang maaaring nangyari. Dahil sa pagmamalasakit mo sa akin, ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Kuya Faye, yung 10 milyon, hindi ba't yung binigyan ng Secretary Zhang sa'yo? Paano ka nagkaroon pera para bumili ng Ferrari? Tara, sakay na. Wow!
Magkano kaya ito? Tara na! Helmet mo. Basta't kasama kita, hanap kong sumakay ng kahit anong sasakyan. Humawak ka ng maayos. Tara na! Mahal! May sasabihin akong magandang balita. Si Yefe isang malaking manluloko. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang totoong chairman ng Yunding ay ang pinakamayamang tao sa Forbes na nauuna sa listahan ng mga mayayaman. Siya ay nawala sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 7 araw, magkakaroon siya ng grand return party. Ay pinalad na makuhang 2 imbitasyon. Kung makakasama namin pinakamayaman, ano pang Zhang Qingxue? Ano pang Yefe? Ayusin ko lahat para sa'yo! Yefe, bakit nakasakay ka lang sa electric bike? Zusher, 3 taon na nakalipas, hindi ka ba naman makabili ng electric bike noon? Anong karapatan mo para pagsabi si Kuya Faye? Ay 3 taon nang nakalipas. Ngayon, si Sure, ano bang sasakyan ang hindi kaya? So yan, ang tao, ang nakadepende sa kapalaran, ay bagay lang mangolekta ng mga basura na hindi ko gusto. Kuya Faye, hindi na tayo magkikipag-away sa ganitong tao. Tara na. Miss Sue, ang electric bike na to, sumakay ka na sa bagong G-Class ko. Ang suspension ay napakagaling. Ito? Shenxiao, bakit kailangan pa ng itong klase ng sasakay sa kotse mo? Hindi ba, madudumi na lang bagong kotse mo? Hindi mo gusto ang bagong kotse? Bukas, dadalhin kita sa Shenxing Yipin para tumingin ng bahay. Nasa bundok at tabi ng tubig yun. Makikita mo ang buong lungsod mula doon. Ang kagaya mo ay karapat dapat manatili sa Shenxing Yipin. Hindi ako karapat dapat. Ikaw na nagdadrive ng electric bike. Karapat dapat ka ba? Mayaman ka ba? Kung ganun, magkita tayo sa Shenxing Yipin. Huwag kang mawala. Sige, kupal ka talaga. Gusto ko ng mga taong ganito. Bukas sa Shenxing Yipin, sino ang makakabili ng bahay ng mura ay siyang luluhod at tatawag ng papa. Kuya Faye, mas malaki pang pera niya kaysa sa'yo. Ang halaga ng pamilya Shen ay bilyon-bilyon. Tas action ng Yunding Group, hindi yun maihambing sa karaniwang tao. Pwede ka pa magsisi ngayon. Huwag kang matakot ha. Baka hindi ka sumulpot. Kapag may sumusugal, may sumusulpot para tumulong. Wala akong magagawa doon. Maghahanap ka naman ng tagapagtanggol ha! Tara na, baliw ka talaga. Tignan lang natin. Kuya Faye, talaga bang papasok tayo? Ito isang marayang subdivision sa mundo. Kung hindi tayo bibili ng bahay, palagi na lang tayo sa hotel titira. Ayaw mo nga magbukas ng kwarto na para sa akin. Halos hindi na ako makatulog. Hindi ba't para lang makatipid ka? Sino bang nakakaalam na isang kwarto na lang na malaki ang natira? Hoy, sino nagutos sa inyo na mag-date dito? Nagpapakita ng pagmamahalan. Alam niyo ba kung nasan kayo? Sa Shanghai Yipin. Kayo magkasintahan. Sinong pumayag sa inyo na magtagpo-tagpo dito? Security, bibili kami ng bahay dito. Bibili kayo? Ang mga nakakabili dito, ang pinakamababa ay magsisimula sa Mercedes at BMW. Naka-e-bike lang. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Anong problema kung naka-e-bike lang kami? Kailangan ba talaga naming ipakita sa mukha na mayaman kami? Pasensya na po. Talagang pasensya na po. Kuya Faye, huwag ka nang magulo. Kung palalakihan mo pa ito, hindi magandang magiging resulta. Pupunta lang tayo para tignan ng mga bahay. Tumigil kayo! Dalhin nyo sirang e-bike nyo! Umalis kayo! Dito, hindi namin tinatanggap ang mga tao na may net worth na mababa sa milyon! Bakit ka ba ganito? Anong karapatan mo na ibuli ang sasakyan namin? Ano ba kung walang pera? Hindi ba pwedeng pumasok para lang tumingin? Isa kang ordinaryong tao! Anong karapatan mo na makapagsalita sa akin dito? Ako empleyado sa Shanghai Yipin. Ang mga pwede kong tanggapin ay mga kilalang negosyante at mayayamang tao. Ako may kapangyarihan dito kung sino makakapasok. Tama ang sinabi mo. Shen Chao, nandito na po kayo. Iparada mo ng maayos ang kotse ko. Opo. Naka-parking na rin ba ang kotse mo? Akala ko pa naman hindi ka na pupunta ngayon. Ang dating asawa mo kahapon, ang saya niya. Isa lang siyang second hand na ayaw ko. Nag-enjoy ka bang laruin ito? Ang kapal ng mukha mo Shen Chao, ito po ba sila ay kaibigan nyo? Wala kaming ganitong handyman na kaibigan. Handyman? Oo, nagdadala siya ng simento araw-araw. Kumukuha ng basura sa gabi. Kanina, pinagsabihan ko na silang umalis. Hindi pa rin sila umalis. Huwag kayong pupakita ng kayabangan at gagawin ang gusto ninyo. Anong karapatan niya maliitin siya? Babae! Alam mo ba kung sino si Chen Xiao? Kaya mo ba siyang sirain? Kumukupas agad at humihingi ng tawad. Maliit na security. Ang prinsipyo ng guest first. Hindi mo ba naiintindihan? Kung gusto mo talagang pumasok, kailangan mo munang lampasan ang security na ito. Ang katulad mong low class. Tama ang sinabi ni Chen Xiao. Si Chen Xiao na ganito ay isa sa natatangi sa mundo. Sila lang ang aming pinaglilingkuran. At kahit ang mga batang sumusunod sa akin, nasa pila mula dito hanggang sa labas ng parking. Ang status at katayuan ko ay hindi mo maihahambing sa'yo. Ang security nito ay matalino.
Bigyan mo ng reward. Salamat, Sir Xiao. Salamat, Miss Su. Magbibigay po ako ng pinakamagandang serbisyo. Nakikita mo ba? Ang maliit na tip na ibinigay ko ay sapat na para kumikita ka ng 6 na buwan. Bantayin mo ng maigi ang taong ito. Kapag nakabili na ako ng bahay, hihintayin pa nilang lumuhod at yumuko. Babae, maganda ka naman. Gusto mo bang sumama sa akin para maglaro? Gusto mo lang pumasok sa Shangcheng Yipin para magpa-picture at manghuli ng mayaman, di ba? Sumama ka sa akin. Pwede kitang payagang pumasok. Lumayo ka! Akala mo ba lahat ng tao kasi rumi mo? Ikaw gago! Nagbibiro lang ako sa'yo. Paano ka magsalita ng ganyan? Malit na security. Agad kang humingi ng pasensya sa kanya. Pwede ko pa rin patawarin ka. Bata! Matapang ka ah! Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kuya Faye, sige na. Mas mabuti pang umalis na tayo. Hoy! Ngayon, si Xiao yung nagbigay ng utos na wala makakalis dito. Manatili kayo dito ng maayos. Bingi ba kayo? Huwag ka mag-alala, hindi kami aalis. Ngayon, pupunta kami para bumili ng bahay. Kasabay nito, ayusin ko rin ang isang bastos na tulad mo. Basta-basta na lang nagdadala ng card mula sa food spa at gusto mo pang pumasok sa Shangcheng Yipin? Akala mo ba na hindi pa ako nakakita ng ganito? Kung wala kang kahit 10 milyon, hindi ka makakapasok dito. Tingnan mo, mas mabuti pang manatili ka dito ng maayos. Kung ako sa'yo, sinusuri ko muna kung magkano talaga ang laman ng card. Suriin ba? Babae, tingnan mo kung paano ko ipapahi ang lalaki na pinili mo. Kuya Faye, ang mga tao rito sa Shangcheng Yipin ay may karanasang makakita ng mundo. Ang ganitong paraan ng paglilinan mo, dito ay hindi gagana. Ganito, sabihin mo lang mamaya na nagkamali ka ng card, gamitin ang card ko. Kahit walang masyadong pera, mas mabuti pa kasi sa wala kahit 1 sentimo. Walang sapat na permiso. Ang naglawan ng Supreme Black Card ng 3 taon ay lumitaw na sa Jiangbei. Sino? Sino nga ba ang may karapatang gumamit ng Black Card ng pinakamakapangyarihang tao sa Forbes list? Dali, iyan ang sasakyan. Pupunta ko sa sales office. Dapat kahit anong paraan, makuha natin ang may-ari ng Supreme Black Card. Opo. Walang sapat na permiso. Baka ito ng legendary Supreme Black Card. Ang card ko sa food spa. May karapatan na bang pumasok dito ngayon? Mahal na mayaman na hindi kita nakilala. Pasensya na po. Nagkamali ako. Humihingi po ako ng pasensya sa'yo. Nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. Pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Huli na. Kuya Faye, isa lang siyang security. Kaya pwede bang hayaan na lang natin siya? Ngunit ang tao sa loob ng Shangcheng ay tiyak na dapat pag-usapan. Kung hindi maipakita ang card na ito, ang naging asal niya sa'yo kanina, ang masasaktan ay ikaw lang. Naintindihan ko na. Shen Xiao, ito ang pinakamagarbang villa sa labas ng Shangcheng Yipin. Ang presyo nito ay mga 50 million. Pag-isipan ninyo. Shen Xiao, mukhang maganda ang interior ng bahay na ito. Siguradong maganda kapag inayos. Paano kung ito lang bilhin natin? Sige na, pwede rin gawing wedding house. 50 million? 50 million lang naman yan. Ang malaking panganin ng Shen family na matapang. Hindi mo ba kayang kunin? Sino nagsabing hindi ko kaya? O ikaw, paano ka nakapasok dito? Hindi ba sinabi ng security na magbibigay siya ng pinakamagandang serbisyo? Mamaya malalaman mo na. Ang anumang hayop, pwede bang pumasok sa lugar na to? Di ba? Sa Shangcheng Yipin. Ganito bang serbisyo nyo? Sure, hindi na tayo bibili. Shen Xiao, talaga pong pasensya na. Pagkukulo namin ito, aayusin ko na sila. Ginoo, pasensya na po. Ang Shangcheng Yipin ay tumatanggal pa ng high-end ay kliyente. Mangyaring lumabas na po kayo. Ganito bang serbisyo nyo? High-end o low-end? Parehong tao naman hindi ba? Para lang mapahang ang ganitong batang mayaman, tinatanggihan ng ibang kliyente. Ang ugali mo, hindi bagay sa sales. Kung bagay ba siya, hindi siya magpasal magsasabi, hindi lahat pwede bumili sa ganitong hain na lugar. Kung gusto mong bumili ng bahay, pumunta ka sa labas, sa lugar ng mga mahihirap. Tingnan mo roon, baka mas bagay pa sa'yo. Hoy tanga, magpatalo ka na lang. Tatawagin mo na akong daddy. Kung mabuti ang ugali mo, sasabihin ko sa kanila na pwede kang manatili dito. At malibre ka pang huminga ng aircon. Dahil nagmamadali kang gustong tawagin akong daddy. Sige, susundin kita. Saan ang pinakamaganda? Kunin mo ang kontrata. Bibilin ko na. Ginoo, dito ay villa area. Kung gusto mo ng apartment, sa kabilang lugar na lang, may mura doon. Ano ba yung ugali mo? Ano nakasab sa banner mo? Nagpapatawa ka ba o stock deception? I-report kita. Pasensya na po. Akong manager ng Shangcheng Yipin Sales. Kung may reklamo ka, pwede mo sabihin mamaya. Pero, kung papagalitin ng kliyente ko at hindi siya masaya, pasensya na. Huwag mong sabihin di ko sinabihan na paalisin kayo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, ikaw magdadala ng kaparusahan. Walang hiya ka. Pwede ka pa mag-ingat sa Shangcheng Yipin? Kahit si Sus pang dumating, hindi ka na makakaligtas. Manager Jiang, gusto ko lang lumuhod at gumapang palabas. Gawin mo na. Ang customer ay Diyos. Meso, kayo na magsalita. Security. Tingnan mo, kayo ba mismo ang luluhod? O ako na person na nagagawa ng babriyang yung mga binte? Tumigil kayo dyan. Tumigil kayo dyan.
Miss Xiao, bakit kayo misang dumating? Miss Xiao, ay nandito lang para manggulo. Pinili ni Mr. Shen na isang bahay na nagkakalaga ng 50 million at malapit na sana ang permanent kontrata. Ngunit itong hayop na ito, bigla na lang kung saan lumita at nandito lang para manggulo. Ang pamilya Shen ay malit lang naman. Tapos pula sa Supreme Black Card. Pero ngayon, ang mga bumili ng bahay ay dalawang grupo lang. Miss Xiao, ang papa ko ay si Shen Wanshan. Ngayon, pupunta ako sa inyo para bumili ng bahay. Pero ang kupal na to ay sadya nangahanap ng gulo. Kaya pinagawa ko kay Manager Jiang na ayusin siya. Hindi kami ganoon. Dumating kami dito para bumili ng bahay. Tingnan mo, kaya mo bang bilhin itong bahay? Ano karapat mo magsalita? Kung kaya ko bang bilhin o hindi, hindi ka ang huhusga para dun. Miss Xiao, tingnan mo, sa harap mo, ang taong ito ay kumikilos na parang wala siyang limitasyon. Para bang sinasabihan niyang mukha mo, hindi ko alam kung anong ugali mo. Pero ako, hindi ko siya matiis. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Kasi Shen Wanshan na nakatayo sa harap ko ay kailangan maging maayos pa rin ang kilos. Sabihin mo, alin ba sa mga bayang gusto mo? Nagbago ng isip ko, wala akong bibilhin. Naglalaro ka ba sa harap ni Miss Xiao? Security! Kayo sa Shangcheng Yipin. Bibilin ko na ito. Bibilin ko na ito. Bibilhin? Ang Supreme Black Card, siya nga. Hindi ko inaasahan nang matagal na nangunguna na pinakamayamang tao ay napakabata pa pala. At ikaw, hindi mo ba alam? Nakasama ko na siyang matagal. Anong kakaya mo para bumili? Ginano pa ang card ng spa? Hoy kupal! Alam mo bang sinasabi mo? Ang Shangcheng Yipin ay may 10 lungsod at may halagang bilyong-bilyon. Kung gusto mong bilhin, kailangan mong nangungunang tao ka sa Forbes. Kaming pamilya Shen ay para lang kaming taga-base ng sapatos ni Miss Xiao. Sino ka ba sa tingin mo? May kakayahan ba ako? Nasa tabi lang si Miss Xiao. Makikita mo agad. Hindi na niya kinikilala ang maliit na karanasan. Ngunit hindi ibig sabihin na magpapatalo kami sa'yo. Hoy kupal! Ngayon, para kay Miss Xiao, susubukan kong turuan ka ng leksyon. Babaliin kong ulo mo na parang may utak na... Kaluto na may aso! Miss Xiao, tinutulungan kitang turuan ng hayop na to! Ano bang halaga ng pamilyang Shen? At naglakas daw kang magkasik ng gulo sa teritoryo ko? Ginoo, ang inyong card. Para mabawi ang wala sa inyo ng ngayong araw, handa akong ibenta sa inyo ang Shangcheng Yipin. Lahat ng ari-arian sa mababang presyo para humingi na yung kapatawaran. Hindi ko na rin hahabain ang kabutihan sa inyo. 10 bilyon. Gusto ko lang ng mga bahay sa villa area. Pero ayoko na makita pa ang sinuman mula sa pamilya Zhu at Shen. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin? Nagbibiro ka ba? 10 bilyon? May siya. Hindi mo man na rin sinabi ni Mr. Yi kanina? Agad ipalabas ang ban order sa pangalan Shangcheng Yipin. Simula ngayon, huwag lang magpakita ang pamilya Zhu at Shen. Ayusin ko agad ito. Sandali, hindi tama ipagawa ito sa mga tauhan ng Shen. Tama ba? Mr. Yi, alam ko, nagkamali ako. Pinipilit lang ako. Walang kinalaman sa pamilyang Shen. Wala akong kahit konting koneksyon. Mr. Yi, pakiusap, huwag mo ko ipatanggal. Huwag ka na magkunwaring ganito. Simula ngayon, ang Shangcheng Yipin ay bababa ang presyo sa lahat ng linya para mabigyan ng benepisyo ang tao at ang mga matataas ang tingin sa sarili, ang mga walang respetong mayayaman ay papadala na lahat sa impyerno. Hayop ka! Ano ba talagang pinainom mo kay Miss Xiao? Ang mga katulad mo, naangkop maniran sa ilalim ng tulay. Akala mo makakahanap ka ng kakampi laban sa amin? Si Shen Wanshan, siya na nagturo sa'yo ng ganitong ugali. Chenzu, alam mo ba kung sinong kinakausap mo? Kasama mong hayop na ito sa loob na ilang taon. Hindi mo ba alam kayong ugali? Nakalimot ka na ba? Nalago ka na isang card. Ang pamilyang Zhu, bagong talentado sa Jiangbei. Pagkitingnan mo na lang ang record ng transfer. Totoo ba ito o hindi? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan bakit ang pamilyang Zhu sa 3 taong ito ay lalo umuulad ng maayos. Hindi pwede! Kami mag-asawa! Ang 10 bilyon mo ay sa akin! Ibalik mong pera ko! Ikaw mismong pumirma sa kasunduan ng diborsyo. Ikaw rin ang nagpatunay sa pag-aari. Wala na tayong kahit anong ugnayan. Paalisin niyo na sila. Ayoko na sila makita pa ulit. Opo. Palayasin sila. Agad ihagasan daw ito palabas. Bilis! Miss Xiao! Pag-uusapan pa natin! Miss Xiao! Suyan, alin ang gusto mo? Pumili ka lang. Hindi pwede. Kuya Faye, masyadong mahal ang mga bahay na ito. Kaya kung ganito karaming bahay, hindi ko rin matitirahan lahat. Tulungan mo na lang ako. Pwede mo rin dalhin si tita para masihan siya ng maayos. Kuya Faye, ang dami mo namang pera. Bakit sa 3 taon na ito? Talagang wala akong ganong pakialam sa pera. Gusto ko lang talaga ng tunay na damdamin. Bakit? Bakit si Yipi hindi naman mayaman? Pero pwede siyang umupo sa ulo ko at dumumi at umihi! Shenxiao, ano nga nang gagawin ko? Kasama ka ba niya para lukuhin ako? Ang ano-anong authorization ng pag-aari? Ang 10 bilyong nakuha ko, nawala! Alam mo ba? Nagkasama ko lang siya ng 3 taon. Hindi ko alam kung bakit ganito. Ngayon, ang Yunding Group kasama ang Shangcheng Yipin ay nagtutupad ng pagpigil sa ating 2 pamilya. Para makabalik, kailangan lang natin hintayin ang pagbabalik ng pinakamayamang tao. Kapag makisabay ako sa mayamang tao na ito, kahit si Shufei o si Yifei, ay dapat yumuko sa akin. Pero, narinig ko sa Forbes, ang silang-sila numero 1 ang magbabalik ng mayamang Ginoo.
Parang Yeden ang apelido nila. Hindi pwede. Sino ba sa Forbes ang hindi matandang tao? Kung si Yefei may ganitong kakayahan, may ideya ko. Ang pondo ng Zoo Group na nagamit natin ay hindi mabilang kung sabihin natin na si Yefei ay nag-aangkin ng pondo. Sige pa! Dito! Yes! Masaya naman. Oo nga! Kuya Faye. Salamat sa'yo. Ang bahay na yon, ituring mo na lang na inutang ko. Pag may pera na ako, ibabalik ko sa'yo. At dahil sa mga nangyari itong nakarang 2 araw, dito ko naramdaman na buhay kong tapat at marangal. Nakainom ka na ng marami. Ihahatid na lang kita para makapagpahinga ka. Ayoko! Kuya Faye, sa tingin mo ba maganda ako? Sino ka? Ganda! Maganda ang katawan mo. Wag mo kong hawakan! Ang ganitong klase ay halatang maliit na tao lang. Ano bang lalaruin mo? Magbigay ka ng presyo. Ngayong gabi, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako! Matigas ang ugali mo, ha? Gusto ko yan! Tara! Bitawan mo ako! Magkakilala ba kayo? Bakit bigla mo nalang hinilang kaibigan ko? Bata, pinapayuhan kita. Huwag kang masyadong makialam. Hindi mo rin ba tinitignan? Ang pangalan ko si Jingbei kilala. Ang babaeng gusto ko, wala pa kong hindi makuha. Ikaw mayaman sa Jiangbei, ang pangalan ng pamilyang Shan, si Shan Wanlei. Babae, ngayon alam mo ng pagsisisi, di ba? Halika, pagsilbihan mo ng maayos ang batang ito, hindi mawawalang pakinabang mo. Kuya Faye, ang pamilyang Shan ay mata na angkan sa Jiangbei at isa sa pinakamayamang pamilya. Hindi natin pwedeng galit ang ganitong tao. Huwag mo na akong istorbohin. Umalis ka na muna. Hanggat nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Ano bang pinapatagal-tagal mo dyan? Ang ikli naman ang suot mo. Hindi ba para lang makaakit ng mayaman? Ano, bibigyan kita. Kulang ka ba ng pera? Kung may pera, pwede ka namang gumawa ng kung ano-ano. Baliw, pinapahiya mo ba ang sarili mo? Tignan mo nga ang damit mo. Hindi pa ito sapat para sa isang araw kong pagkain. Sinasabi ko sa'yo, kung wala kang pera, huwag mo nang gayahin ang iba sa panliligaw. Ang babaeng ito ngayon, sigurado na ako makukuha. Hanggat nandito ako, hindi kita mapapayagan kahit mahawakan man lang siya. Ang bodyguard ko, mas maayos pa ang suot kaysa sa'yo. Kumusta? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Susunod ka ba sa akin ng kusa? O ipapadala kita ng tao para itali? Mr. Chan, pakiusap. Pabayaan mo ng kaibigan ko. Hindi talaga ako ganang babae. Pakiusap. Ano bang pagiging mahinhin mo dyan? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? O nakukulangan ka sa pera ko? Ang bibibigay ko sa'yo, mas marami pa kaysa sa maliit na hayop na yon. Ganda. Huwag ka nang magpumigil. Ano ng panahon ngayon? Normal lang ang maglaro. Bitawan mo siya! Kung hindi ka malinaw sa sarili mo, maaari kitang gisingin ng tuluyan. Kuya Faye, mas mabuting tiyasin muna natin. Ang pamilyang Shan, hindi natin dapat galitin. Kung hindi, wala natin puwan sa Jiangbei. Hindi tayo makakaroon ng pwesto doon. Huwag ka mag-alala. Kung hindi susunod ang pamilyang Shan, pwede ko silang pabagsakin sa loob ng 5 minuto. Anong kalokohan yan? Pabagsakin mo ang pamilyang Chan? Hindi mo ba tinitingnan sino sa Yunding Group ang may tapang na magsabi nito? Mr. Shan, huwag mo nang isipin yan. Ang kaibigan ko, nakailan na siya ng sobra. Kaya kung ano-ano lang sinasabi niya. Ano na? Tatapusin pa ba natin to? Kayo, paano kayo makakalaban sa amin sa Jiangbei? Hindi. Basta pabayaan mo ng kaibigan ko. Gagawin kong kahit ano. So yan, hindi mo na kailangang pilitin siya. Mailit na pamilyang Chan lang yan. Kuya, alam ko na special ang status mo. Kaya ang bilang ba sa Xiangxing Yepin ng basta-basta. Pero sa Xiangxing Yepin, nakalimit lang sa Jiangbei. Ang negosyo ng pamilyang Shan, nasa lahat ng dako. Hindi ito parang level. Pabayaan mo na lang ang maliit na babae na to. Pwede rin naman. Ganito na lang. Makipaglaro ka muna sa akin. Sa harap niya. Pasahin mo muna ako. Pagkatapos, pwede na kayong umalis pareho. Mr. Chan, Hindi mo na kailangan magmadali at humingi ng pabor sa akin. Ganito. Tanggalin mo na ang isang damit. Bibigyan kita ng pera. Tanggalin mo ang isang damit. Bibigyan kita ng pera. Ha? ako? Nakita mo ba? Walang babae na hindi ko makukuha. Kung meron man. Tapos na, dagdagan pa natin. Mayaman ka, hindi ba? Maaaring sabihin,
Sa Jiangbei, ang pamilyang tiyan ko, ang pinakamayaman. Pag napasaya mo ako, bibigyan kita ng gantimpala. Ha? Tama lang. Ako, sa totoo lang, maliban sa pera, wala na akong iba. 5 taon akong bilang pinakamayaman. Pero, napagod na ako. Kung mangas kang agawin ang titulo sa harap ko, security! Mr. Chan, ibigay mo sa akin ang mamahaling inumin na yan. Dito, ipapakita ko sa lahat kung paano ko gagastusin ang pera ko para patumbahin ang hayop na to! Hoy, hayop! Alam mo ba kung anong alak ito? Ito ang Louis Remy Martin. 200,000 bawat bote. Ginagamit ko ito, pambumbog lang. Alam mo ba ang lasa nito? Hindi mo pa nakita, di ba? Ito lang? Sanay ka ba? Hindi mo pa nakita. Ikaw bang pinakamayaman? Ipakita mong kakayahan mo. Kung hindi mo mapatunayan ngayon, pipilitin kitang inumin lahat. Kasama ang bote. Chizang Bachi. Ngayon, papalitan kong pagdidisiplina ng mga magulang mo para tuluan ka ng leksyon. May oras ka ba? Ipadala mong pera. Ipadala ang pera? Akala mo ba naglalakad ka lang sa kalsada? Kumukonekta sa isang masamang kaibigan, pinag-ipon-ipon at nagkasya na? Hoy, ang alak na iniinom ni Mr. Chan, hindi mo mabibili sa totoo 500 lang. Hindi mo kayang abutin ang bote ng alak ni Mr. Chan. Nagkakahalaga ito ng libo-libo. Kuya Faye, baka mas mabuti pang humingi tayo ng tulong kay Michelle. Hindi na. Para sa mga ganitong tao lang. Mapapailalim na sila sa lupa. At hihingi ng tawad para makalis. Ang mga kaibigan mo, hindi na dadating, di ba? Pinapahintay mo ko na matagal. Niloloko mo lang ako. Nagmamadali ka ba? Ilapit mo nga ang mukha mo para mahawakan ko. Hawakan niyo siya para sa akin. Ngayon, tuturuan ko siya kung paano lunukin ang bote ng alak. Huwag niyo akong galawin. Mapapahiya lang kayo. Hindi mo talaga alam kung paano magsisi, ha? Tumigil ka! Naganda ka ng sorpresa para sa akin. Mapuputi ang balat. Mahaba ang mga binti. Kahit sino pa magayos, kukunin ko lahat. Malit na babae. Ang pakikita natin ng kapalaran. Samahan mo ako maglaro. Kung hindi mo pangalagaan ng maruming kamay mo, huwag na. Ah! Baliw ka! Hindi mo ba alam ang halaga ko? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit kailangan mong malaman, si Mr. Ye, siyang amo ko. Mr. Yi, ang 50 million bayad, nakaayos na. Pwede ko na ba siyang dalhin? Mr. Chan, mukhang naghahanap tayo sa matibay na kalaban. Matibay kalaban? Anong matibay kalaban? Mahina ba ang pamilya ko, Chan? Kayong dalawa, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akalaing dahil may pera. Pwede na kayong gumawa ng kalokohan. Ang pamilya namin, Chan, maraming champion sa sanda ang aming inupahan. Walang kwentang kwento mo. Lumapit ka na tumingin ng tawad sa kanya. Kung hindi, kahit si Jade Emperor, hindi makakatulong. Tama ang sabi mo. Kung manakit ka sa kapamilya ko, kahit si Jade Emperor ang dumating, kailangan niyang sumunod sa akin. Kailangan niyang sumunod sa akin. Tito! Tito! Sa wakas dumating ka! Hindi naman itong mga taong to! Inulpinan ako ng ganito! Magiganti ka para sa akin! Sa Shenwu daw, ang tao sa Jiangbei na may kanda sa mabuti at masama. Kuya Faye, baka pwede nating... Ginamit ng pamilyang tiyan ang pera para puwersahin ng tao. Ngayon, hindi nyo na kayang tumbasan ng pera. Gawin na lang natin ito sa lakas. Ano yun? May boses ka ba dyan? Alam mo ba sa Jiangbei kung sino ang boss? Umayos ka. Shenwu daw, si Mr. Yi ay nagkipag-usap sa'yo ng maayos. Mag-ingat ka, baka magsisi ka. Tito, kanina, siya ang kupal na yon. Silang nanakit sa akin. Ang kapal lang mukha mo dahil sa pagbubugbog mo sa pamangkin ko. Ano ang balak mo? Dala ko ng perang ito. Pwede niyong kunin lahat. Pero kailangan kayong humingi ng tawad sa kanya. Tito, hindi ko pa naihiganti ang utang ng loob ko. Pera ba? Tatanggapin ko. At ang taong ito, tatanggapin ko rin. Ang pamilya mong Shan, naglalaro ng apoy. May ugali ka. Alam mo bang, gustong gusto ko ito. Ito talagang pinakagusto ko. Kaya ikaw, babae. Ay! Oh! Tito, ayos ka lang ba? Anong tinatayo niya dyan? Sulog na! Ah! Tumigil ka na! Panalo ka na! Titigil na kami! Dito sa mundong ito, pwede ba kaming bigyan ng muka? Gabitin yung perang ito para pambayad sa ospital. Ang natira,
Itabi nyo na para sa susunod na pagkakataon na makahanap kayo ng gulo. Ang perang ito, magkita tayo sa mundo ng Janu. Hindi pa ba kayo aalis? Oo. Kayo rin, umalis na kayo. Opo. Ngayon, pwede na ba kitang ihatid pa uwi? Ngayon, pwede na ba kitang ihatid pa uwi? Yifei! Ginamit mo ang pondo na walang paintulot, kaya may malaking problema na. At may oras ka pa para makipagkita sa maliit na kasintahan. Kahit saan ka na lang ba makikita? Si Miss Zhu ay nag-report na illegal mong ginamit ang pondo ng Zhu Group. Ngayon, manahimik ka na lang. Ang bawat salitang sasabihin mo mula ngayon ay ituturing na ebidensya sa korte. Pwede ka naman magtanong, pero hindi ka pwede magsalita kahit hindi ka pa sigurado. Wala akong kinalaman sa lahat ng bagay ng Zhu Group. Bakit mo ko pinagbibintangan? Walang kwentang paliwanag! Ikaw! Sige, pwede akong sumama sa inyo, pero magiging kahihinatnan. Sana kaya niyong harapin. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Si Sir di pa pa. Paano nila pwede parusin ka ng ganito? Huwag kang mag-alala, Kuya Faye. Kapag dumating si Captain Zhuang, sigurado magpapatunan ko para sa'yo. Walang problema. Hindi ito aabutin ng kalahating oras. Kapag may dala ito, siya nang magiging biktima na ni Zhu Shuer. Yefei, magsabi ka na totoo. Gano'ng karaming ari-arian ng Zhu Group ang iyong niloko? Saan na napunta ang pera ngayon? Captain Zhuang, ay nakusa ng mali. Pakiusap, alamin mo ng katotohanan bagong patuloy sa kaso. Narito mismo ang mga sangkot. At may lakas loob pa kayo magpaliwanag ng mali. Yefei, sinimantila mo ang tiwala ni Zhu Shuer sa trabaho para ilipat ang sariling pondo. So yan, kung tinutulagan mo si Yefei ng ganito, hindi ba kasabot ka rin? Kapitan Zhuang, si Suyan, siguradong kasabwat din siya. Siguraduhin yung imbestigahan ng mabuti. Yan ang katotohanan. Pinapayo ko agad sa inyo. Ibalik niyo ang nanakaw na pera. Kung hindi, makakaharap kayo ng pinakamabigat na paglilitis. Umaresto ka kagad? Ayon lang sa iniisip mong sarili mong kaisipan, sino ba nabigay sa iyo ng tapang upang gumawa ng ganitong kaso? Para sa akin, parang may tinatago ka sa puso mo. Kapitan Zhuang. Kalokohan! Paano mo pagtitiwalaan si Captain Zhuang? Ang tao na ito ay isang kilang-kilala na detective. Noong nakaraan, kapag iimbestigahan niya ang malaking kaso, nasa isang sulok ka pa at nagpapapasuso. Binabaliktad niya ang tama't mali. Hindi ako sangayon. May karapatan kami. Kahit sino sa Zhu Group, alam ng kahit sinong tao, ang tunay may hawak ng pera ay si Sure lamang. Ngayon na may problema, siya na hindi makakatakas. So sure! Hindi makakatulong ka, tumutol ka! Dito! Ang patakaran ay patakaran! Ang lakas mo, Zhuang Yong. Matagal na ang Qing Dynasty na nawala. Akala mo pa ba na ito'y mundo ng pang-aabuso? Ang batang ito, hindi masyadong magaling, pero malaking ugali. Maniniwala ka ba na masisira ko ang bibig mo? Ikaw, ito yung maras na pagpapatuba ng batas. Marahas? Anong meron pang mas marahas? Tanggalin ang kanyang damit! Maliit na puting kuneho. Huwag kang masyadong magsalita. Makakabuti yun sa'yo. Isang dalagang taga-barrio ka lang at ganito kakulangan sa disiplina. Ngayon pa lang, naging katong babae ni Yefei ka pa at palagi mo pa siyang pinaprotektahan. Ano ba? Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki? Zhu Shuer. Si Suyan, matalik mo siyang kaibigan sa loob ng 10 taon. Maraming beses kanyang tinulungan. At ikaw ngayon, may mukha ka pang siraan siya? Ngayon, nasasaktan ka ba? O baka ang gusto mong sabihin na hindi ka lalaki? 3 taon na kayo magkasama at hindi ka man lang nakalapit sa kanya? Parang ang ano mo ay nangihina. Kung hindi, ibigay mo na lang sa akin ang maliit na kasintahan mo. Sa totoo lang, ang tao na ito ay nakataya na sa kamatayan. Bakit ka pa naging pag-usap ng sobra sa kanya? Kamatayan? Sure, Mr. Shen, dahil sa amin at sa maraming taon na pagkakaibigan, sana iligtas niyo si Kuya Faye. Alam niyo kung anong klaseng ng tao siya. Hindi siya gagawa ng katiwalaan. Mahaba pang kayong buhay. Napakadumi mo. Anong klaseng tao ka ba? Karapat dapat ka bang hawakan ako? Ikaw ay kaibigan ko sa loob ng 10 taon lang. At gusto pang umakyat sa taas? Huwag ka mag-alala. Sa mga traidor na yan, hindi pa nila kayang hatulan ako ng kamatayan. Hindi na kailangan humingi ng tulong. Pero sabi ni Captain Zhuang, Si Captain Zhuang, mamaya ay magpuputi sa lupa at hihingi ng tawad sa akin. Nagkakatawa! Ang halaga ng iyong niloko ay umabot sa 100 bilyon. Karapat dapat bang luluhod para sa'yo? Payo ko sa'yo, ibalik mo na lang lahat ng ninakaw ng pera. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na mabuhay. tama si Captain Zhuang. Agad na ibigay mga ari-ari ng Shanshin Yipen. Nandito ang kontrata ng ari-arian ng Shangshin Yipen. Kung maglakas loob ako, kayo, mga hasbang kumuha nito. Wag! Talagang kontrata ito ng Shangshin Yipen. Napakagaling mong tao. Bilis, kunin niyo na lahat ng pera sa kanya. Kinuha niyo ang kontrata ko. Kayo ay magbabayad ng kapalit. Ito ang nararapat sa akin. Sinasabi ko na sa iyo. Ito ay para maibalik ang walang ari-arian ng Zhu Group. Ano ba kayo? Hayop ka talaga. Matagal na kitang hindi gusto. At ngayon,
Papabayarin mo ako? Gusto kong makita sino ang mga sagawa ng bagay ng Yunding Group. Secretary Zhang? Nang hanapin niyo ako, hindi niyo sinabi na may malaking tao rin mula sa Yunding Group. Bakit ka natatakot? Magpatuloy ka. Secretary Zhang, hindi ko alam na dumating ka. Anong kailangan mo? Kinuha mo ang aking bagay at hindi mo ko pinapayagan kunin ito. Ang bagay mo, ito'y malinaw mula kay Yifei. Secretary Zhang, huwag mong baliktarin ang tama at mali. Tama, lahat ay naimbestigahan namin ng maayos. Ang Xiangxing Yipin na ito ay lihim na ginamit ni Yifei upang ikutkot ang pondo ng Zoo Group para bilhin ito. Sino nag-imbestiga? Ito'y ginawa ng Captain Zhuang na enforcement team. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Zoo Group? Hindi niyo ba alam, ang 35 milyong cash lang ng kumpanya mo, hindi sapat para bumili ng kahit isang bayan sa Xiangxing Yipin. Sinasabi ko sa iyo, Ginang, nasa harap ko nang umatake. Nakita ko lahat, kahit ikaw ang sekretary ng Yunding Group. Hindi ka na makakatakas sa parusa! Tama! Secretary Zhang, ano kung sekretary ka? Isa ka lang maliit na panabirong babae na umaasa sa Yunding Group at gumagawa ng kung ano-anong gusto mo. Wala kang ebidensya. Wala bang legal na proseso? Kahit mabangkurote ang Shen family, huhusgahan pa rin kita! Sakto, ang Yunding Group may dangdang legal staff na walang ginagawa. Gusto kong makita kung sinong maunang mapasok sa kulungan o kasabay ang guardian mo. Isama rin. Sabi ko na noon, hindi madaling makuha ang sa akin. Kayo, ang magsisisi habang buhay sa huli. Sige na, may tapang ka. Tayo na! Teka. Sinabi ko na dati sa bar, madaling dalhin ako. Pero, ang magiging kahinat na hindi madali. Yifei, huwag mong isipin dahil may suporta ka mula kay Secretary Zhang ay maaari mo nang gawin kung ano gusto mo. Sinasabi ko sa'yo, mula pagkabata, ako lang si Shenzhou ng aape. Walang lumalaban sa akin. Kung talagang mapipilitan mo ako, kahit ang Yunding Group, hindi ka na may liligtas. Kuya Yefei, wala namang malit sa sinabi ni Shenzo. Wala ka namang tunay na ugnay sa Yunding Group. Si Secretary Zhang, kahit ang pinakamataas, maibibigay ka lang ng bait. Kung tatangkain mo makipag-agawan kay Shenzo, walang magandang kahinatan para sa Yunding Group. Mas mabuti pang huminto na lang tayo. Hoy, baliw! Akala mo ba, kasi nakarang sablay, maaari ka na makipag-cooper sa Yunding Group? Sa mata ko, ikaw pa rin, ay hindi karapat dapat magsalita ng maayos sa amin. Dalawang puso na masakit na humihingal. Kapag sinaktan mo sila, madudumihan ang kamay mo. Kung may sakit na, mas mabuti pang ilibing na lang. Tama si Yesha. Ipapadala ko ng mga tao. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng zoo at yun sa Jiangbei. Hindi! Secretary Zhang, talaga bang handa ka na para sa isang baliw? Gagawa na siyang 2 dakilang pamilya namin? Secretary Zhang, wala kang dahilan pasimula ng gulo. Ang problema na to hindi sa'yo. Isa ka lang maliit na sekretarya. Hindi mo kayang pasanin ito. Ang ama ko ay si Shen Wanshan. Siya ang namumuno sa Jiangbei Commercial Association. Hindi mo ako matatalo! Sino nagsabing si Mr. Yi ay dayuhan? Kapag nag-utos si Mr. Yi, ang buong Yunding Group ay lalabas at wawasakin na sa harap namin. Naiintindihan ko na. Yifei, talaga namang magaling ang taktika mo. Nagkunwaring sirain ang kontrata namin ng Zoo Group sa Yunding Group at lumapit ka si Secretary Zhang. Pagkatapos ay nag-ikat ng babae mo siya. Ngayon ko lang naintindihan. Bakit biglang naging matapang ka? Naghahanap ka lang ng biktima. Kalat-kalat. Luntian-luntian. Kumalat ang balita ngayon. Zhang Qingshui, kahit ang Yunding Group, hindi ka na mapoprotektahan, di ba? Talagang baliw kayo. Malino na sa lahat. Nadiskubre ko, hindi na kaya magtalo. Sadyang sinadya ng sekretary ng Yunding Group ay akitin ng batang asawa at abusin ng kapangyarihan. Kung kumalat ito, ano kayang magiging parusa ng chairman ng Yunding Group? Tama! Mwah! Ngayon, ang pinakamayaman ay may ginaganap na welcome back banquet. Kung bumalik ang matanda, ikaw, Zhang Qingshui, ang magandang buhay mo. Tapos na! Anong parusang ibibigay sa akin ng pinakamayaman? Siguro, hindi yun na makikita. Sinasabi ko sa inyo, tala sa lahat kami sa buong proseso ng pagre-record. Huwag kayo magkalat! Sige, kailangan mo lang i-record ng maayos. So yan, ikaw, malit na babae. Nagagaya maging kaapat na babae. Pumapayag ako. Natapos ng laro. Ang larong ito, dapat na talaga magtapos. Tapos na? Yifei, nakalimutan mo ba ang utak mo? Sinabi ko na, ang buong proseso, ni-record at kinunan sa video. Tapos ka na talaga! Gumamit ng packing model ang recorder at pati na ito ang nakadisguise ng Captain Zhuang ng security. Kalokohan! Itong bagay na ito. Ano ba to? Hindi mo ba sinabi sa akin na kumpleto ang kagamitan at isang buong sistema?
Dati rin, wala namang mali. Naabisuhan ko na enforcement team. Siguro ngayon, nasa pintuan na sila. Sa mga susunod na araw, sa loob muna kayo at magmuni-muni ng mabuti. Tara. Isama na kita pa uwi. Magpahinga ka na ng maayos. Hindi na. Kasama mo si Secretary Zhang. Ano bang dapat ko ikabahala? Kayo na munang umalis. Magtaksi na lang ako pa uwi mamaya. Suyan, ano bang nangyayari sa'yo? Ako, si Miso siguro natakot at hindi pa nakabawi. Pag-uwi ko, agara ko mag-ayos ng tao para makatid ng sopas pampagising. Hindi na kailangan. Secretary Zhang, salamat talaga ngayon. Mas mabuti pang sumama kay Kuya Faye pa uwi. Hindi ko nahadlangan yung ginagawa. Tama Kuya Faye. Ito yung dati mong ibinigay sa akin. Yung kicker na siyang singipin. Hindi ko alam na ginamit mo ang pera ni Secretary Zhang para bilhin ito. Mas mabuti pang dalhin mo na lang. Ito, talaga namang ginamit kong sariling pera para bilhin ito. At si Secretary Zhang at ako ay magkaibigan lang. Suyan, huwag ka magkamali ng akala. Anong kailangan kong akalain? Kuya Faye, magkaibigan lang tayo. Hindi mo na paliwanag sa akin. At ayon si Secretary Zhang. Miso, kanina sa loob, ginawa ko lang para magpalipas ng oras. At hintayin ang enforcement team. Huwag mo ito isipin ng seryoso. Hindi ko karapat-dapat kay Mr. Yi. Hindi. Huh? Hello? Ano? Naspatal si Mama dahil binubog siya? Anong nangyari kay tita? Hindi ko rin alam. Yung pamilya siya, wala silang pinipili. Binagbog lang si Mama. Masaysiyo pa siya ngayon. Sasamahan na kita sa ospital. Halika na. Secretary Zhang, pakiimbitahan si Washing Bing, ang national medical expert. Opo. Tito Zan, kumusta ng kalagayan ng mama ko? Tanggalin siya dito. Sabi ng doktor, critical na ang kalagayan niya. Hanggang ngayon, nire-rescue pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na si Secretary Zhang para kunin ng pinakamagaling na doktor. Ano ba talagang ginawa niyo? At nagabangga niyo ang pangalan ng pamilyang siya. Hindi yan kayang banggain ng mga karaniwang taong tulad natin. Kailangan ko pa ba ng dahilan? Hindi pa naman namatay ang matandang babae. Bakit kayo umiiyak ng ganyan? Siyang Master Chan. Xiao Yan, ipagdasal mo na lang ang sarili mo. Ay! Chan Wanli, mas mabuti pang ipagdasal mo na walang mangyayaring masama kay Tita Wang. Kung hindi, babayaran mo to ng buhay mo. Babayaran mo to ng buhay mo. Ano bang pinagyayabang mo? Ha? Para kang taong walang alam sa mundo. Sean Wanli, ano bang ginagawa ko sa'yo? Kailangan pumasaktan ang mama ko na ganito kalupit? Munting babae, pinapahiya mo ako. Akala mo ba dito na matatapos si lahat? Sinasabi ko sa'yo, nagsisimula pa lang to. Kung may problema ka, sa akin ka humarap. Ang sakta ng isang babae, anong ipinagmamalaki mo dun? Sino ka ba para magsalita? Sinabi ko na sa'yo, nung una, hindi pa ako handa. Kaya nagawa mong bugbugin ako. Ngayon, handa na ako. Wala kang kwenta. Sige, sa labas natin ayusin. Huwag niyong gambalayan ng operasyon. Ayos lang. Sa labas natin ayusin. Hayaan mong isama ko ang munting lalaki mo. Kung hindi naman, hindi ako aalis dito. Dito lang ako mananatili. Siya rin ang pangalan ng pamilyang tiyan. Paano siya kikilos na parang isang hamak na gangster? Kuya Faye, huwag mong galit ang baliw na yan. Kayang gawin ang kahit ano. Sino ka ba sa tingin mo? Pinagsisigawan mo ako? Munting babae, napag-isipan mo na ba? Kung papatagalin mo pa to, tsak na mamamatay na ang mama mo. Naalala ko tuloy, ako pa nag-abuno ng bayad sa operasyon. Nagbayad pa ako ng 12 milyon. Bakit hindi mo na lang ibalik sa akin? Kapag pinutol ko ang pondo, ang mama mo, boom, wala na. Hindi pwedeng ihinto. Yung Master Shan, pumapayag ako. Yung Master Shan. Putulin mo ang bayad. Ang gastos sa operasyon, babayaran ko siya ng may interes hanggang nandito ako. Ang operasyon ni Tita Wang ay hindi hihinto sa kahit anong dahilan. Shan Wanli, kung gusto mo talaga mamatay, sige, kung ganon, ngayon mismo, aalisin ko ang buong pamilyang Chan sa buong Jianbei. Anong lintik ka na bagay? May lakas loob ka pang sabihing alisin ang buong pamilyang Chan? May tapang ka pang makipagligsahan ng pera sa akin? Nakikita mo ba yan? May bangko ng ginto ang pamilyang Chan sa Jianbei. Kami ang kumukuha ng pera. Nakasako pa. Anong ipagpapatapat mo sa akin? Yan lang ba? Ilang peking pera ba ang laman ng safety box mo? Pasensya ka na talaga. Pero karaniwan, gumagamit pa ako ng forklift para kargahin ito. Pati ulo mo? Sinira mo ng ganito? Akala mo ba, dahil hindi kita natalo nung nakaraan, ay madali mo na lang akong pagalitin? Sunugin mo siya ng kaunting papel para mabilis siyang makarating sa 18 antas ng impyerno! Sumusobra ka na! Yang tinatawag mong sobra, naniniwala ka ba? Ngayon, kung itatago ko ang pera, mahihinto agad ang operasyon. Yan ang kapangyarihan ko! Sinasabi ko sa'yo!
Lahat ng hinihingi mo, peppermahan ko. Basta hindi ba pinsalang mama ko? Lahat ng kondisyon mo, tatanggapin ko. Nakita mo ba? Munting babae. Ang kahit anong dalagang may dangal. Sa harap ko, kailangang yumuko lahat. Para lang sa paglalaro sa mga babae. Talagang baliw na baliw ka.